pansin ang ating pong mga puso at isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Sa akin pong tawagin si Pastor para sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, good evening po muli sa inyong lahat. Sa ating pong text, pakibuksan po ninyo Luke chapter 20. Luke chapter 20 verse Luke chapter 20 verse 41. Mga awit ako. Okay, so Luke 20 verse 41 to 47. Akin lamang pong babasahin. At habang akin pong itong binabasa, ay nais ko pong sundan ninyo sa inyong paningin habang ito'y binabasa. At maikli lang po yung ating pong verse. It takes 7 verses, but the one passage is it's a tension, meaning that itong tinatawag nilang scripture tension, no? Hindi natin mapapag-unawa kapag hindi natin binabasa yung salita ng Diyos. Okay? So ang gamot sa tension, salita din ng Diyos. Okay? Luke 20 verse 41, I will begin to read verse number 41 hanggang 47 po. Ito po dapat na text ni Brother Karim, but due to his schedule, wala po siyang off ng itong Sunday and next Sunday kasi may pasok po siya. Okay? If you are there, say amen. So I will read yung verse number 41 hanggang verse 47. Sundan na lamang po ninyo sa inyong paningin. And he said unto them, how say they that Christ is David's son? It is a question, and the Lord Jesus Christ spoke to leaders and all leaders, scribes, Pharisees, and Sadducees here. Okay? Lahat po ng leaders ng religious group nandito po. No? Verse 42, And David himself said in the book of Psalms, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool. David therefore called him Lord. How is he then his son? Ang tinutukoy niya doon, si Jesus Christ, bakit tinawag ni David na si Jesus Christ ay Lord? At ang tanong dito ni Jesus Christ sa verse 44, bakit naging anak ni why David then his son? Sa verse 44. Then verse 45 this is another passage. Then in the audience of all the people, he said unto his disciples, Beware of the scribes, which desire to walk in long robes, and love greetings in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief rooms at feasts, which devour widows' houses, and for a shoe make long prayers, the same shall receive greater damnation. Tayo muna ay mag-pray. Panginoon, salamat po sa opportunity you have given to us. We pray, Lord, that may you give us knowledge and wisdom and understanding to understand what was written in the Bible. Might be, it is confusing to us, it is contradict, and also we call it tension, but in every tension there is a medicine or in the paradoxes, O God. Lord, we pray that may you give us a good heart to understand thy words,
that we may continue to trust our Savior, our Lord Jesus Christ, that there's no other God, that He is the only Savior who incarnated in the flesh and to save us from dying or from punishment. Lord, we pray that help us to understand Thy words. And even so, Father, we pray also for tonight, yung mga kapatiran po namin na papunta pa lamang po dito. At yung mga kapatiran po namin na pabalik ng kailang from Al-In to Sharjah. Ingatan niyo po ang family ni Preacher Andre sa kanyang pagdadrive, kalakasan, Panginoon. And yung mga kapatiran na pauwi galing trabaho, nadidiretso po dito, ingatan niyo po sila, Panginoon Diyos. At yung mga kapatiran po namin na walang day off, na may magkaroon ng day off ng Sunday. And also, Lord, once again, we commit our situation in this region, in this country, in the Middle East country, Panginoon. We don't know kung ano yung mga mangyayari. Only we know this is already written in the Bible, and we have to praise and to give thanks to you sapagkat lahat ng mga bagay na sinasabi mo ay nangyayari. Patunay, Panginoon, that you are on the progress even sa pagliligtas sa amin. At patunay rin na hindi po kami kami ay temporary lang dito sa lupa. At meron po kayong inilaan sa amin yung pangako mong buhay na walang hanggan. Lugar na kung saan ay wala ng kasiraan, Panginoon. Sa aming pangangatawan, wala ng pagod, wala ng fear, sapagkat tinanggal niyo na po, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po bawat isa. Nawa, Panginoon, ay ganun din po. Patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas. As always, we pray, Panginoon, yung bansa po namin. Tulungan niyo po ang aming pong namiminuno, ang presidente hanggang sa pinakamababang sangay ng gobyerno sa Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng na may maalala nila yung kailang mga pinangako at yung unahin nila yung interest ng iba, hindi yung interest po nila, Panginoon Diyos. Magkaroon ng kaayusan yung gobyerno. Ganun din po, kami mga Kristiyano, kami mga citizens of this land, we are responsible to pray for them, for our government, sapagkat yun din naman po, as you said niya, Panginoon, you ordain kings and governments that we should follow the order, Panginoon. Tulungan po maging sa lugar na ito, Panginoon Diyos. Once again, Father, we glorify your name and help me, Panginoon, to be a mouthpiece of the truths na mayahayag po ng tama according to your will, yung aming pong pag-aaral. In Christ's name we pray. Amen. Okay. So, binanggit po sa entire Bible, especially, binanggit ang Panginoong Jesucristo from Matthew, Mark, Luke, John, yung salitang son, mapapansin niyo yung Son of David, Son of Man, and Son of God. Okay? Son of David, ito ay nagre-represent ng kanyang pagiging descendant of David. Hindi yan dahil siya ay anak ni David. Nagre-represent sa kanyang pagiging Hudyo o pagiging Jew, pagiging Jews, and a descendant of David. While yung Son of Man, yan ay represents and related, that He is related to us. Again, Jesus Christ is 100% human and 100% God. Kung i-combine mo yun, is still 100%. Because as we can see here,
gusto niyang idil yung mga kume-question sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang authority. Okay? Again, sa verse number 1 to 8, the Lord Jesus Christ questioned His authority sa pagiging Diyos niya o sa ano yung otoridad niya. Kaya nagkaroon diyan ng yung verse number yung verse number 1 to 8, yan po ay they challenge the authority of the Lord Jesus Christ. And so, the Lord Jesus Christ respond to them in verse number 9 to 18. The Lord respond to them in a parable that God gave them chances to become the husbandman. So sila yung pinapatukuyin ng Panginoon dun sa verse 9 to 18. Kasi una, kine-question nila yung authority ng Panginoon, and then later on, God, the Lord Jesus Christ, respond with parable. And again, nagkaroon din ng pagkakataon, they respond again in order to tempt His knowledge and His authority, and how He managed to be fair both in pertaining to God and pertaining to the law of the land, yung paying of taxes to Caesar. And then another group of religious group, nagkaroon naman sila ng pagkakataon to ask the Lord Jesus Christ na patungkol sa resurrection sa verse 27 to 40, na kung saan ito yung last na preach no Sunday ni Brother Karim, na kung saan yung sinagot sila ng Panginoong Jesucristo, yung scribes, sabi sa verse 38, for He is not God of dead, but of the living, for all live unto Him. Then certain of the scribes answering said, Master, thou hast said well, or thou hast well said. After that, nung pagkasagot ni Jesus Christ, wala nang sumagot sa kanila. Kasi they wanted to criticize. Actually, they are critics. They wanted the Lord Jesus Christ to question, to challenge His authority, and they wanted to challenge Christ regarding His authority, regarding His doctrine. But this religious group, tatlo po yung Sadducees, scribes, and priests, and leaders, apat, they are all called in that parable, a husbandman. Pinagkatiwalaan sila. They are in the position. They are in the authority. Okay? So again, Son of David, representing that he is a use and a descendant of David. Son of Man, the term Son of Man represents man. Yung pagkatao ni Jesus Christ. And Son of God, the title Son of God, related to Jesus' deity. So, these three terms, Christ used to Himself. Ginamit ng Panginoon, Son of David, in Matthew, Mark, Luke, John. Okay, in the four Gospel, Son of David, Son of Man, Son of God. Patungkol yun sa kanyang sarili. Ginamit niya po yun, okay? Yung ating pong focus condition, fallen condition focus natin is, critics are people who are skeptical. Yung po mga kritiko, ito yung mga klase ng tao na mapag-alinlangan. Okay?
Sila po yung tinutukoy ni Jesus Christ. Yan, kaya alam na ng Panginoon, in our passage, siya na yung nagtanong sa verse 41. Okay? Because they are close-minded. And close-minded people will hinders it's a hindrance to believing and trusting Christ our Savior. Kaya kung meron kang close-minded ka sa doctrine ng Panginoong Jesucristo, you will not believe. Especially, halimbawa, punta ka sa church, you criticize the preaching of a speaker, kahit na yung iba, blessed na yung ibang brethren, they understand the preaching. Ikaw, it is because you have a close-minded, you criticize the preaching of the pastor, of the preacher, you will not be blessed. Kasi sarado yung isip mo. This was happened to the scribes. This is happened to those religious groups in the Lord Jesus Christ's time. And what about in our time? Paano naman sa ating panahon? Pati sa church, sa dadamay. You know why? Tayo lahat may mga kanya-kanya tayong ideal preacher, ideal pastor. O ang pastor ko lang si Pastor Cornelio. What about Pastor Ben? What about Pastor Jay? Pag kami na ba nagpi-preach, you will not listen to my preaching? What about, we have 3 preachers here. One of them favorite mo mag-preach. What about Preacher Andre? What about Preacher Benji? So you are putting their authority into nonsense. Parang kinriticize mo sila, kahit na na-bless, marami nang na-bless, ikaw na close-minded, ikaw na critics o na tao, hindi ka lalago. Why? Isa lang yung sinusunod mo. At hindi nagtuturo ang Diyos ng ganun. Even sa government. Sa Romans chapter 13. Ano ba tinuturo ng Panginoon sa Romans chapter 13? Submission. Obedience and submission. Obedience to the government because God ordained them. Kahit na gaanong ka-rude sila, katulad ni Duterte. Di ba? Rude si Duterte. Di ba? Pero, maayos yung kanyang pamamalakad. Rude siya, pero God ordained him in order to lead the people and to serve the people with their interest. O sino pa nagkaroon ng interest ng panahon ng Duterte? Yung mga tao. Hindi ko Diyos si Duterte, pero nilalagay ko lang siya sa illustration ko because ever since nung siya naging presidente, uuwi kayo, wala na hindi kayo natatakot sa Baclaran maglakad. Nasasaksakin kayo, nananakawan kayo sa Pasay. Kasi nung umuwi ako panahon ng Duterte, naging malinis yung Baclaran. Maglakad ka, wala kang takot. Wala ka ng takot. Ngayon, bumalik ka dun sa Kung hindi ka sasaksakin, nanakawan ka. Hindi ba? Correct? So, ibig sabihin, now, Pastor, paano naman si Marcos? Sundin natin si Marcos. Pag-pray lang natin sila, yung government, na mawala yung... Dapat kasi, hindi ako nag-ano, no? Ang government, dapat ang unang kanilang ginagawa yung interest ng tao, hindi yung interest nila. Okay? Ito, ang gusto mangyari ditong three religious groups in the time of Jesus Christ, they are skeptical people. And they are still waiting for the Messiah's coming, the first coming.
Naku po, hanggang ngayon, nag-aantay na tayo ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sila, nag-aantay pa rin sila ng unang pagbabalik, ng unang pagdating. Ang inaantay natin yung pangalawang pagdating. Sila hanggang ngayon, unang pagdating. Hindi ba? And again, they are close-minded people. Ang hirap paliwanagan. Meron na kayo nakausap na close-minded na tao? Kahit anong paliwanag mo, kahit anong binasa mo salita ng Bible, salita ng Panginoon sa Bible, hindi niya tatanggapin yon. Bakit? Close-minded siya. Di ba? Pagka binigyan niya ng konting pagkakataon yung salita ng Diyos na paniwalaan niya, doon mag-work ang Panginoon. Kasi binigyan niya ng pagkakataon yung sarili niya. Okay? Ito yung mga taong makasarili, hindi binibigyan yung sarili niya ng pagkakataon na unawain yung salita ng Diyos. Okay? So, yung verse 41 to verse 44, yan po ay contradictionary scripture. Bakit? Kung papansinin ninyo, the Lord Jesus Christ restate the word in the book of Psalms. Kahit sa book of Psalms, sa Psalms 110, okay? Nirestate ng Panginoon yung sinabi niya, the Lord said unto my Lord, okay, sit thou on my right hand till I make thy enemies thy footstool. Kaya ang tanong ng Panginoong Jesucristo dito, David therefore, verse 44, calleth him Lord, how is he then his son? Kasi ang tanong dito ng Panginoong Jesucristo, sino si Kristo? O whose son is the Christ? Kaninong anak si Kristo? Actually, to give you another idea, nakita ng Panginoon yung katigasan ng puso nila. Kaya siya na yung nag-initiate ng tanong. Kasi uulit-ulit lahat ng tanong. Una, kinwestiyon yung kanyang authority sa first 8 verse. Okay? Pangalawa, kinwestiyon din siya sa yung kapangyarihan ng Diyos sa verse 27 to 40. Kinwestiyon yung kapangyarihan ng Diyos dyan eh. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, for He is not a God of the dead. So questioning God's authority, you will become a critics people. Ano ka? Close-minded ka, skeptical ka kung ikaw ay mapagtanong. You know, one thing I have learned in the Bible doctrine, the best theology you should know is I don't know. I don't know. The best theology you should to learn is I don't know. If someone will ask you regarding yung hindi na nakasulat sa Bible, I don't know. Bakit mo naman alamin saan ang Diyos nilalang ang mundo? I don't know. That's the best theology, sabi ni Dr. Andrew Minnick. Kaysa magbuklat-buklat ka ng Bible, hindi mo na mahanap, just simply say, I don't know. O wala ka, ikaw, ano ba isasagot mo? Papasok ka ngayon to become man's pleaser. Bubuksan mo lahat kasi sinabi niya. Kasi meron lang bagay na sinabi ang Diyos sa atin na ni-reveal sa atin na yun lang dapat ang gagawin natin. Diba? Sabi ni Deuteronomy 29:29, but the secret things belong unto the Lord our God. The secret things which, buksan nyo nga yan. Deuteronomy 29:29. Kasi napakahirap tayong mga tao, akala natin Doctor of Theology na tayo, pero the best dapat pala talaga na pagka ikaw ay sumagot, I don't know. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law.
So pagpapatunay na itong 66 books ibinigay sa atin ng Diyos is enough. Ngayon kung hindi na siya, yung tanong, hindi na biblical, at wala na sa scripture, simply say, I don't know. Ano bang malay ko ba sa Milky Way galaxy? Kung paano ginawa ng Diyos, I don't know. Diba? So this is what happened to the life of the Lord Jesus Christ. We tend, in our days, we tend to answer everything na hindi na after a while, after you answer, pwedeng sasabihin, ang galing naman ni Brother Sandro. Magaling to. Theology, nag-masteral of divinity to. Okay? So, hindi po lahat. Now, let's proceed to our theme. The theme of my passage is that Christ is God, incarnated in the flesh to save us from dying or punishment. Christ is God, incarnated in the flesh to save us from dying or punishment. Again, the paradoxes in verse number 41 to 44, ang paradoxes, so paradox means seemingly contradictions or tensions in the scripture. Meron po akong tatlo, ipapaliwanag ko po mamaya. And then, yung verse 45 to 47, hindi na ito paradox. Ito na ay isang katotohanan. To stop the critics, question and discredit Christ deity. Okay? Christ, discredit Christ in point number 4. So number one paradoxes. The Messiah incarnated in the flesh to fulfill what was promised. Kasi ang tanong ni Jesus Christ, verse 41, how say they that Christ is David's son? As I said kanina, yung term David's son, o son of David, is a term that representing the title of Jesus Christ, that he is Jew and a descendant of David. Okay? That's the answer to paradox. The Messiah incarnated in the flesh to fulfill what was promised. Pinangako ang Panginoong Jesucristo. Even in Genesis, God promised a lawgiver. In Exodus, God promised a high priest. That is the Lord Jesus Christ. Okay? Siya yun. So, ibig sabihin, yung tanong ni Jesus Christ at yung sinabi ni King David, naunang in the flesh, naunang nag-incarnate o naunang nabuhay si David. Pero sinabi ni David, the Lord said unto my Lord. Sino ba tinutukoy nito? Si Jesus Christ. Yung person of God, one person of God, tinutukoy niyo si Jesus Christ. At suddenly, binanggit ni Jesus Christ, paano naging anak ni David yung son of si Jesus Christ? Okay? So, again, yung paradox number 1, yung the Messiah incarnated in the flesh to fulfill what was promised. It is happened, right? It was happened, right? Yung pangako ng Diyos, pangako ng Diyos fulfill what was promised to save Israel. And so, therefore, yung mga Israelita ngayon, hanggang ngayon, nag-aantay sila sa first coming. Now, tayo mga Kristiyano, alam natin, more than 2,000 years ago, namatay na si Kristo para sa ating kasalanan. And we are still waiting for His promise to come back for the second time. So both system is promise of God. Pangako ng Diyos to fulfill, to save Israel, and not only Israel, those who believe. Okay? To give hope, to preach the gospel, to preach
the good tidings to all people. And now, in the second coming, we are waiting for His second coming. Again, parehas pong pangako ng Diyos yun. Ang kinagandahan, tayong mga nanampalataya na kay Kristo, tayong mga hentil, so to speak, ang inaantay na lang natin yung pangalawang pagbabalik. Okay, parehas pangako yan. Again, yung paradox number 1, the Messiah incarnated in the flesh to fulfill what was promised. Okay? So ano yung pinangako sa inyo ng Diyos? Ano yung pinangako ng Diyos sa Israel? Okay, to give them a lawgiver, to give them a high priest, to give them the Savior. Anong ipinangako naman sa mga ligtas na nakaranas na ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo? Yung pangalawang pagbabalik. And that is tawag na grand yan ay grand event. Would you imagine, Brother Ethan? Okay, nabuhay ka hanggang dumating pa si Kristo. Diba? Ang pinakamaganda doon, lahat ng mga archangel, magbublo ng trumpet. Hindi ba grand, hindi ba grand event yun? Maririnig ng sanglibutan na yung mga anghel ay totorotot, babalik na si Kristo. At nandun naman si Brother Ethan na angat. Hindi na maggaganyan si Ethan. Angat na lang siya. Baka mamaya gaganyan, baka mamaya pagkawalan, di ba? Hindi, aangat na lang siya. At the Lord Jesus Christ is what? Waiting there in the air to meet us. Amen? Number 2 paradox is that Christ is God, the Savior who will save us from death. Pangalawang paradox. Kasi, kung babasahin mo yung full chapter, actually questioning Christ's deity yun. From verse 1 up to verse number 40, questioning Christ's deity. Kaya ang Panginoon mismo in verse 41 to 44 initiate them who is Christ, whose son the Christ. Kaninong anak niyo si Kristo. Kaya medyo tension yung passage kasi syempre naunang ilang daang taong bago ipinanganak si Kristo sa laman. Na galing siya sa lipi ni David. At sinabi ni David, the Lord said to my Lord. Di ba? So that's a tension. But that tension is also scriptural that we need to address it with the scriptural as well. Okay? Na si Kristo ay Diyos, tagapagligtas, upang tayo iligtas sa kamatayan. Bakit binanggit ko kamatayan? Kamatayan is yung kamatayan na kung saan ay damnation ang tinutukoy dito. Okay? That's paradox number 2. Now, let's proceed to paradox number 3. I will not take long. It's just a few, lang to. Christ's authority is supreme. Okay? Yung unang paradox, the Messiah incarnated in the flesh to fulfill what was promised. Pangalawa, Christ is God, the Savior, who will save us from death. I will not use any references. What was written in Luke, I will only preach what's written in Luke. That you may learn how to make exposition without any reference that gives another topics. Okay? Christ is God the Savior who will save us from death. Okay? And then pangatlo, Christ's authority is supreme. David acknowledged that
na ni-restate ng Panginoon sa Psalms 110 verse 1, the Lord said to my Lord. He acknowledged and called Yahweh or Jesus Christ Lord o Master. Kasi binanggit niya doon dalawa, capitalize yung salitang Lord, and then there is another Lord that is, the first letter only is capital. And then the first three, the second, the three is all small letter. It would not, it's not suggesting that, it suggests that he's the master. Okay? Or it suggests that his supremacy. That's why Christ's authority is supreme than David. Okay? His supremacy. Siya ay supreme sa kanyang authority. In-acknowledge po yan ni David. Okay? Na kahit na hindi niya naman nakita si Jesus Christ, okay, pero nandun yung paggalang niya, yung kanyang pag-acknowledge sa authority ng Panginoong Jesucristo. Okay? So in verse again, ito yung sagot doon sa unang first 8 verse sa chapter 20. Yung Christ authority is supreme. Kasi tinatanong na yun ang authority ng Panginoong Jesucristo. Okay? Again, the good theology we can use is also scriptural. What God has told to His Word. Kung tayo ay sasagot, dapat biblical. Kung ano yung sinabi ng Diyos. At kung hindi na sinabi ng Diyos, wag mo nang palalimin pa yung isip mo, mag-iisip ka, may stress ka lang. Kung wala ka nang maisagot, I don't know. Okay? I don't know. Hindi na nakasulat sa Bible. Pero as much na nakasulat sa Bible, yung tanong, sagutin mo kung ano yung sinabi ng Diyos. At wag mo nang dagdagan pa. Wag mo nang paluin yung ulo ng pako na nakabaon na. Nakabaon na eh. Masisira lang. Sa kakapugpug mo, nasira tuloy, sumobra. Okay? So, you are not a man's pleaser. Yung ginagawa po kasi ng iba, they are raising a question in public. They will answer in public. So ano yung ibig sabihin nun? They wanted people to what? Gusto nilang sila ay makot yung attention at hindi na yung ma-please ang Diyos. Sila na yung ma-please kasi sasagutin yung tanong. Ginagawa ng mga Baptist yan, ng ibang mga Baptist. Yes. Ginagawa din nung INC. Saka itong oo. Diba? Ang dating doon. Diba? Sila yun eh. Magre-raise sila ng question, they will answer. Diba sinabi ng Panginoon, the Lord said to my Lord. Kaso lang, ang problema sa kanila, nililiteral nila yun. At saka yung spiritual, nililiteral nila, baliktad, yung wrong interpretation. Kung ano na sinabi, bakit kung ayaw mo maniwala, ikaw naman mananagot sa Diyos eh. Diba? Ikaw naman, diba, nagtanong ka sa akin, at sinagot ko in a proper way, in a biblical way, ayaw maniwala, hindi ko nadadagdagan yun. Ikaw naman mananagot doon. Ito sinabi ng Bible. Okay? So wag natin pangarapin na masagot natin lahat ng mga tanong. Baka, Pastor, sabihin nyo sa akin, sinabi ni Peter, Pastor eh. Ang sinasabi po ni Peter, hindi po yung debatable. Ang sinasabi ni Peter din yung hope that is in us. Ano ba yung hope? The gospel. Hindi po natin tinutukoy yung debatable issues. No. Ang sinasabi ni Peter doon, be ready to give an answer to everyone that asketh you a hope that is in you.
Ano ba yung nasa atin? That's the gospel. Okay? Hindi yun patungkol sa pagalingan ng alam sa Bible. Pati ngayon, issue, di ba? Ngayon, pwede ka nang gumamit ng social media, sumagot ng mga answer. Ngayon, sino ngayon ang nahahayag? Sila ba? O ang Diyos ba? O sila? Sila na mas nang kilala, hindi na ang Diyos eh. Di ba? Yung mga vlogger na mga, I'm not against them, pero tingnan mo yung concept ng kailang mga ginagawa. Sino ang mas nakikilala? Sila na nakikilala, hindi na Diyos. Tama? Amen? So, again, I'm not against social media, but when you when you see, parang may sila na nakikilala. Kaya minsan, pa-picture, di ba? Picture tayo, pastor, picture tayo, preacher. So sila na ngayon yung naging So that's three paradoxes I have given to you. The first paradoxes is the Messiah incarnated in the flesh to fulfill what was promised. Christ is God. Tandaan nyo, Diyos si Kristo, 100%. Siya ay tao, 100%. Okay? Pag may nagtanong, that's it. Basta sabihin, 100 plus 100 equals 100. Ano yan? Wag na kayo hayaan mo silang mag-isip. Kung ayaw naman maniwala, wala tayong magagawa. Basta 100 plus 100 equals 100. Okay? Si Andres. Okay? So you can ask Daddy later. Okay? And then, Christ is God the Savior who will save us from death. That's the very thing that dapat natin panghawakan. Diyos si Kristo, okay? At siya'y tagapagligtas natin upang iligtas tayo sa kamatayan. Ang kamatayan dito yung eternal damnation, okay? And then paradox number 3, Christ's authority is supreme. Ibig sabihin supreme, wala tayong hindi mo pwedeng saklawan ang kanyang kapangyarihan. Ano ba yung ibig sabihin nun? Hindi mo siya pwedeng questionin. Authority niya yun. Okay? And then, truth number 4, makikita po natin yung verse 45 to verse 47. Ang sabi ni Jesus Christ, then said in the audience of all the people, he said unto his disciples, beware of the scribes, which desire to walk in long robes and love greetings in the markets and the highest seats in the synagogues and the chief rooms at feasts, which devour widows' houses, and for a shoe, making long prayers, the same shall receive greater damnation. Sino ba itong ano ba itong mga scribe? Ano ba ang ginagawa ng scribe? Ang mga scribe ay may mga position to sa temple. They are scripture copier. Even in the Old Testament, they are scripture copier. Ano ibig sabihin? Yung sinabi ng propeta na naisulat sa roll, gagawa ulit sila nun, copy nun. They are scribe. And they are expert totally in the scripture. Okay? Again, yung mga scribe, ito yung mga nagka-copy ng sinasabi ng part ng prophets. Lahat ng mga prophets, meron silang katiwalang scribe. Si prophet Jeremiah, if I'm not mistaken, yung kanyang meron siyang tagapagsulat din. Okay? Ang ginagawa nila, yung sinusulat ni prophet ng mga propeta sa roll, ibinibigay dun sa scribe. Kokopyahin ulit yon. Para yung original na pinagsulatan, kapag nasira, merong nakapi na isa. Hindi yan hindi yan tinatawag na mawawala. Katulad sa panahon natin ngayon, di ba? May copy na tayo dito, meron pa tayong hard copy na tinutukoy. Meron pa tayong copy sa hard drive. Para hindi alam mo yung files mo. Ngayon, hanggang ngayon po nandun, nasira na yung mga original roll,
Pero yung mga copy nandun pa rin sa Asangang Olim Village yun, sa Israel. May village po lahat ng patunay na yung canonicity ng lahat ng mga scripture nandun po. Okay? Nandun. Kung gusto niyo puntahan, kaya kung makipagdebate kayo sa Muslim, wala silang original manuscript eh. Okay, tayo meron tayong maipapakita na role. Pwede niyong bisitahin yung, kaso lang hindi pwede ngayon kasi ongoing yung gera. Nakalimutan ko yung village na yun. Nandun lahat ng role. Okay, binuksan po yun sa public. Museum na siya ngayon. Pero isang village siya na lahat ng role ng scripture sa Bible nandoon. Okay? Kung gusto niyo ng patunay, pwede kayong pumunta doon. Pero alam ko, bawal mag-picture pag pumunta ka doon. Okay? So, yun. So, sila po yung scribe. What is the purpose of wearing a decent attire or clothes? Sila kasi pag nagsuot, decent sila magsuot. Long robes, yung bang respectable. Ano ba yung ano yung purpose? Ano yung purpose? Kasi may purpose diyan eh. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, beware of the scribes which desire to walk in long robes and love greetings in the markets. So that's the problem. Okay? And highest seats in the synagogues and the chief rooms of feast. So they are merely abusing their positions in the ministry. Okay? Halimbawa, Pastor, paano po natin i-apply in our in these modern days? Halimbawa, pastor ako. I love to wear coat. I love to ask you bless. I'm not against that kind of tradition, but if only for the purpose of to respect you, that you are elder and you have the wrong motivations because of your positions, and sabi ni Jesus Christ, beware of them. Because they are inwardly wicked, even though they are good outwardly. Mga kapatid, pwede tayo magsuot ng decent, and we wanted these children to respect us. Pero ano yung purpose? Ano yung purpose? Sa trabaho, kahit magsuot ka, ano yung purpose mo? Bakit ka nagsusot? Ano yung purpose? Dapat to glorify God. Ang purpose kasi nitong mga eskriba is to gain respect from the people and to gain or to please, to become man's pleaser sila because they are in the position. Alam niyo ba kung kayo eskriba, kayo ay priest, maganda yung respectable ka. But the problem, ang sabi ni Jesus Christ, verse 47, which devour widows' houses for a shoe, pagpapakita, okay, parang show off lang, make long prayers. Halimbawa, pray tayo, pumunta sila sa church, ang ganda naman suot nila. Napaka-decente naman ng church na yan. Yung pastor nila, nagne-necktie, may nakalagay na pastor, naka-coat and tie, diba, ang gandang tingnan, napakaayos. Pero ano yung purpose? Ano yung purpose? Is it to give the glory to God? Or is it for your own, for your own benefits? Okay? Hindi masama maging leader. Make it sure, kampanan mo yung dalawa. Inwardly okay ka, outwardly okay ka. Hindi lang panlabas yung pinapakita mo. Ito kasing nangyayari dito, they are outwardly good, but wicked inwardly, will be punished at the end. Kaya sa verse number 47, the same
shall receive greater or severe punishment o severe damnation. Again, ano yung purpose mo? Bakit ka? Halimbawa, bakit ako nagpastor? Just to gain respect to you, no? Kaya tayo tinawag ng Diyos, first and foremost, humility and worship. Humility and worship. Okay? So do not be man's pleaser. Position means responsibility and accountability. You will be, pastor, gusto ko magpastor pero hindi ka naman tinawag na pastor. You will be accountable at all. If you are living in a way na hindi napiplease ang Diyos. At the end of the day, you will be accountable. Okay? So again, verse 45 to 47, walang problema magkaroon kayo ng posisyon sa church. Pastor ka, preacher ka, deacon ka, elders ka, pero dapat tama yung puso mo. Magsuot ka ng magaganda, ano yung purpose mo? To glorify God. Hindi to minsan ang ganda naman ng suot mo, instead na yung Diyos na yung nag-glorify, sino na napansin? Di ba? Nakuha yung attention ng isang kapatiran dahil nakita niya na kakaiba yung damit mo. Di ba? Maayos yung pananamit mo. Let God be glorified in your outward appearance. Okay? Kaya lang, wag nating abusuhin yung ating position bilang anak ng Diyos. Okay? Wag nating abusuhin yung ating position na anak tayo ng Diyos. Instead, gamitin natin ito to glorify God with humility and with worship. Okay? So finally, brethren, Christ is our Savior, Lord who come to save us from dying.
Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Yours is the glory. In Christ our Savior we pray. Amen. Tawagin ko po yung ating pong song leader para ipagpatuloy yung ating pong, sa ating pong closing hymn. Tumayo po tayong lahat. At awitin po natin muli, All Hail the Power of Jesus' Name. Let's sing the first stanza only. Sa page 1 po ng inyong mga hymnals, ating pong awitin, All Hail the Power of Jesus' Name. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Okay, so tayo po mag-pray. Any urgent prayer request? Sa ating po mga kapatiran sa online, may urgent prayer request po kayo. So let's pray for the Guardakeeper family. Ano po? Sa flight po nila July 24. Also, yung flight nung Labrat ng Galvan sa kanang Protection couple and family. They are going to Hong Kong, and from Hong Kong, business trip po. No? Meron po silang business trip. Okay? Anyone else? Next month, kakasyon po. We're thinking yung mga nakakasyon kabalik para ako yung makakasyon. Take care. Vacation, no? On August. Anyone? Pastor, ako po yung check up po sa Tuesday. Check up sa Tuesday, Sister Annalisa. Ganyan po. Tapos bumalik po ng Saturday. Saturday. Ano? Para po sa, sir, complete recovery. Complete recovery. Anyone? Sa Kuwait po, meron po kayo? Okay. Yan. Okay, sige po, tayo po ay mag-pray. Dakilan Diyos, aming Ama, makapangyarihan sa lahat muli po. Tunay na wala po kami magagawa kung wala po kayo, at kung hindi dahil sa biyaya mo, hindi po kami makakagawa, Panginoon Diyos. Biyaya mo, Panginoon, sa amin, nandito po kami. Maaring yung iba ay pagod, galing trabaho, pero biniyayaan mo po, Panginoon, silang, dahil sa biyaya mo, sila po yung nakapunta dito. Ganun din po yung mga nag-stay po. Pwede naman pong magsabi po sila na naka-attend na ako ng umaga, ng Sunday school, ng worship service. Hindi na ako attend ng gospel service. Pero dahil sila ay biniyayaan mo, sila ay nag-stay. At ito'y isang marka o signal na sila po ay lumalago spiritual. Tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos. At nagpapasalamat din po kami sapagkat meron po kaming lugar na pinagdadausan na kahit na hindi man po kami ganun kadami, pero we are not looking for numbers. We are looking for you to worship you, O God. And also, Panginoon, kami po ay humihingi din ng kapatawaran sa amin po mga pagkukulang, kung may mga bagay kaming pinagkakulangan sa aming paglilingkod,
sa isip, sa puso, maging sa ginagawa po namin. Humingi po kami ng kapatawaran. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At sa gabi pong ito, may mga kapatiran po kami hindi po namin kasama. Sila po may mga trabaho. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pagkakataon na magkaroon ng day off ng Sunday upang sila ay makapag-church. Ngayon po hindi po namin kasama ang Lacerna family sa pangunguna po ni Brother Mark Anthony. Nawa, Panginoon, paalahanan mo po siya. Nais po niya manumbalik at magsimula ulit. Ngunit dalahin ko po, Panginoon Diyos, paalahanan po siya sa kanya pong commitment sa inyo, Panginoon Diyos. Gusto niya pong magsimula na lumago, gusto niyang ma-refresh sa kanyang sa spiritual na pamumuhay niya, tulungan niyo po siya. Ang kanyang asawang si Rachel Ann, ang kanyang anak, mga anak, tulungan niyo po, Panginoon. Si Sister Judith, magkaroon ng day off ng Sunday. Si Connie, Sister Connie, mga candidate for baptism po namin, nilalapit na rin po namin sa inyo. Si Brother Dave, Sister Jen, Sister Connie, ganun din. Yung iba pa, si Brother Robert, nawa, Panginoon, will be able na mabaptize po sila, sumunod po sila, Panginoon. Sa tubig ng baptismo, tanda ito na pagsunod nila sa kautusan, sa utos mo, at pagpapatunay ng kanila pong pananampalataya at pagsampalataya sa iyo, Panginoon Diyos. At sila ay ma-identify sa inyo, Panginoon Diyos. O aming Ama, nilalapit ko din po, Panginoon, yung mga kapatiran po namin na naghahanap ng trabaho, si Brother Jimwell, si Sister Colleen, si James Mark, na Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanila ng trabaho na kung saan may favorable time po, Panginoon Diyos. Akin na rin po nilalapit, Panginoon Diyos, yung pong Guarda Giver couple sa pag-uwi po nila ng July 24, na Panginoon ay maging blessing po sila sa kanilang pag-uwi. Ingatan niyo po sila, i-provide niyo po yung pangangailangan nila. Lahat ng kanilang gagawin sa Pilipinas na aayusin, maayos po nila at samahan niyo po sila, Panginoon Diyos. Yung mga kapatiran po namin nasa bakasyon, katulad po ni Sister Marjorie, salamat sa inyo, Panginoon, sapagkat meron pong church doon na kanyang pinaglilingkuran habang siya'y nagbabakasyon. Si Mariel, si Henrich, si Hera, si Jane, nasa Bicol ngayon na Panginoon, kayo po ang mangusap sa kanila, protection. They will be able to share the gospel, Panginoon, sa kanilang loved ones. Ngayon si Preacher Edmund and family, Panginoon Diyos, nilapit ko po na ingatan niyo po sila sa lahat ng kanilang mga pupuntahan, Panginoon Diyos, and financial provision sa kanilang mga pagda-travel. Ngayon po, Panginoon, naging po patuloy na nilalapit yung complete recovery kay Sister Annalisa sa mga check-up niya, Panginoon Diyos, this coming Tuesday and Saturday, nawa, Panginoon, kayo po magbigay ng katalinuhan sa doktor, sa mga gamot, kung meron man siyang iinumin na gamot, na maging instrumento po ito sa kanya pong complete healing, complete recovery po, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ang kapatid na ito, Ama. Ganyan po, nalapit ko po si Preacher Benji Serapion, yung pong kanyang plan na pagbabakasyon sa August. Nawa, Panginoon, yung mga katrabaho niya na nasa bakasyon makabalik po, na hindi po madelay ang flight at makabalik po sila dito sa UAE, magampanan po nila yung kanilang pong responsibilidad upang sa ganon, loobin mo makapagbakasyon si Preacher Benji, nawa, Panginoon, ay magawa din niya yung kalooban mo sa kanyang buhay. Kung siya may uuwi, maging pagpapala siya, Panginoon, sa mga taong mauuwian niya, sa kanyang pamilya, sa mga bibisitahin niya o sa kanyang mga pagmi-mission trip, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po. Ihanda niyo po na rin ang kanya pong financial na pangangailangan at kalakasan, Panginoon, sa kanya pong pag-travel. Akin na rin pong ilalapit, Panginoon, sa inyo ang ang Galvan family at ang Cabrillos couple, ang Texon couple sa kanila pong pagtungo ng Hong Kong for business trip. Magmi-meet po sila family doon, nawa
kayo po, Panginoon, ang sumama sa kanila, malugod po kayo sa kanilang mga ginagawa, at maging pagpapala po sila sa paghahayag ng Ebanghelyo sa mga tao ron sa Hong Kong, Panginoon Diyos, sa July 24 po ang kailan din po malis, Panginoon Diyos. Palalahin ko po ang pagkilos mo sa pamilyang ito, ang Cabrillos family, ang Texon family, ang Galvan family, and lahat po ng mga binabible study po namin, Panginoon Diyos. And we pray, Panginoon, sa Macabeo couple na mga Panginoon mag-respond sila this week to open Bible study sa kanila pong lugar, Panginoon Diyos, sa kanila pong bagong tinitirahan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Pagpalain niyo po yung mga kapatiran sa Kuwait, ang Kabatik family. Tulungan niyo po si Brother Benji, Panginoon, sa kanyang pong pangunguna, katalinuhan, karunungan, at patuloy niya katiyagaan sa pagtuturo. At ganyan po pang kapatiran na si Brother Joshua, si Brother Richmond, Sister Romina, makabalik po sa Kuwait, Panginoon Diyos, and the rest of the brethren. Lord, we commit our night